Si Lonnie Walker ay nagmula sa isang season kung saan naglaro siya para sa Brooklyn Nets. Natapos ng former star ng Miami ang season na may average na 9 na puntos, 2 rebounds, at 1 assist kada laro habang may 42% shooting mula sa field at 38% mula sa 3-point range sa loob ng 58 games. Ngayong summer, naging free agent si Walker at pwedeng pumirma sa anumang team sa liga. Nitong araw, iniulat ni Adrian Wojnarowski ng ESPN na pipirma si Walker sa Boston Celtics. Ayon kay Wojnarowski, ang free agent na si Lonnie Walker ay pumayag sa isang 1-year deal kasama ang Boston Celtics ayon sa kanyang ahente na si George S. Langberg ng GSL Sports Group. Naglaro siya ng 6 na seasons sa San Antonio Spurs, Los Angeles Lakers at Brooklyn Nets. Ang 25 taong gulang na player ay lumahok din sa 11 na NBA playoff games. Ito ay isang mahalagang karagdagan sa isang team ng Celtics na isa na sa may pinakamalakas na roster sa liga. Sila ay mula sa isang season kung saan sila ang nanguna sa Eastern Conference na may mataas na record at tinalo ang Dallas Mavericks sa Game 5 ng NBA Finals upang makuha ang kanilang unang titulo mula noong 2008. Sa ibang balita naman, si Kyle Kuzma kamakailan ay bumisita sa Pilipinas para sa kanyang Kuzma Manila Asia Tour at pagdating niya, tinanong siya tungkol sa malaking pagbabago sa basketball sa bansa. Ang Philippine Basketball Association, PBA, ay na-introduce ang 4-point shot at sinabi ni Kuzma na gusto rin niyang magkaroon nito sa NBA. Oo, 100%. Sa tingin ko maganda ito para sa laro, sabi ni Kuzma. Nagbibigay ito ng mas maraming espasyo. Sa pagtatapos ng araw, karamihan sa amin ay nag-shoot ng malalayong tres. Parang hindi magandang attempt kapag kumuha ka ng malayong shot na ganyan dahil wala naman talagang dahilan. Nandyan lang ang linya. Marami sa amin ang kayang mag-shoot mula sa ganong kalayo. Sa tingin ko mas magiging dramatiko ito sa NBA at baka magustuhan din ito ng mga fans, dagdag ni Kuzma. At si Steph Curry ay malamang na magkaroon ng mas maraming puntos. Sang-ayon sila kay Kuzma na si Stephen Curry ay makakapuntos ng mas marami kung ipapatupad ang 4-point line. In the pro league here in the Philippines, we have a 4-point shot. Do you think it's a good idea, good for the game? Yeah, 100%. I think it's good for the game. It allows more space. And at the end of the day, a lot of us shoot deep threes anyway. So it's kind of a bad shot if you take a deep shot that far. Ngunit tungkol sa kanyang punto na magugustuhan ito ng mga fans, hindi ako sigurado na lahat ay papabor dito. Ang mga purist na ayaw na sa 3-point shot ay tiyak na hindi magugustuhan ang 4-point shot. Isang tao na tiyak na hindi ito magugustuhan ay si Greg Popovich, ang head coach ng San Antonio Spurs. Nabanggit ni Popovich na mas mahirap maglaro ng depensa sa liga ngayon at nagsuggest na magpakilala ang NBA ng 4 at 5-point shot para maging isang tunay na circus ang laro. Nasabi ko na dati na umaasa akong magkaroon ng 4-point shot o 5-point shot ang liga para maging isang tunay na circus. Iba na itong sport, hindi na ito basketball, magiging kalokohan na lang, sabi ni Popovich. Ngunit hindi lahat ng all-time great na mga head coach ay tutol sa ideya. Noong taong 2016, iminungkahi ni Phil Jackson na magdagdag ang NBA ng 4-point line. Bakit hindi na lang magkaroon ng 4-point line? Mga 35 talampakan ang layo. Hindi magtatagal at magiging komportable na ang mga players na tumira mula doon. At ang pagkakaroon ng 4-point line ay tiyak na makakatulong sa mga team na makahabol sa mga blowout games ngayon. Ang PBA ay may linya na 27 talampakan, ngunit iminungkahi ni Jackson na dapat mas malayo pa ito. Sa tingin ng iba, ang 35 talampakan ay maaaring masyadong malayo. Marahil 3 players lang sa NBA ang medyo komportabling makagawa mula sa ganoong kalayo, sina Curry, Damian Lillard at Trae Young. Sa opinyon, ang 30 talampakan ay sapat na. Bagamat hindi sila tututol sa pagsasama nito dahil sa tingin ng karamihan mahirap itong mapapatupad sa NBA. Dahil noong tinanong si Commissioner Adam Silver noong 2019 kung sakaling makikita natin ang 4-point shot sa NBA, hindi niya nakikitang mangyayari ito. Sa tingin ko napaka-imposible, sabi ni Silver sa Get Up. Mayroong rock and jock MTV aspect. Nabanggit na rin namin ito kahit sa biruan lang. Maaaring maging masaya itong subukan sa All-Star. Ngunit ang reaksyon ng mga players ay sobrang negatibo. Sa tingin ko may ilang fans na magugustuhan ito, kaya hindi ko dapat sabihing imposible, pero sa tingin ko malabong mangyari. Will we ever see a 4-point shot in the NBA?
I think highly unlikely. I think can Jack MTV aspect of that, and I think They're practicing it, though. I see teams using it in Yeah, there's been, we've mentioned it even in passing as maybe something fun to try an All-Star, and the reaction from the players has been incredibly negative. I think some fans love it, so I should never say never, but I think it's unlikely. How about moving it back, maybe extending the space on the floor? Ano sa tingin nyo mga kaibigan? Sa kabilang balita naman, ang mga layunin ni Brandon Podziemski para sa kanyang pangalawang season sa NBA ay napaka-ambisyoso at nagpapakita ng kanyang lumalaking kumpiyansa. Matapos ang isang kahangahangang all-rookie campaign, tumaas ang kanyang trade value kung saan maraming team ang nagpakita ng interes sa kanya sa off-season ng Warriors. Gayunpaman, agad na tinanggihan ni na General Manager Mike Dunleavy at Owner Joe ang anumang trade offers na binibigyang diin ang all-star potential ni Podziemski. Habang papalapit ang bagong season, ibinahagi ni Podziemski kay Anthony Slater ng The Athletic ang kanyang estratehiya upang maabot ang all-star status na hinubog ng isang exit interview kasama si Coach Steve Kerr at Dunleavy noong Abril. Ang malaking focus nila para sa akin ay mag-shoot ng mas maraming tres, ibinunyag ni Podziemski. Bagamat nag-shoot siya ng solidong 38% mula sa beyond the arc noong nakaraang season, nag-average lamang siya ng 3 attempts per game. Gusto ng Warriors na itaas niya ang bilang na iyon sa 8 hanggang 10 3-pointers kada laro. Gusto nila akong mag-take ng 8 hanggang 10 attempts kada laro. Iyon ang sinabi nila sa akin, sabi ni Podziemski. Iba't ibang uri off-dribble handoffs, off-ball screens, catch and shoot. Sa pag-alis ni na Klay Thompson at Chris Paul sa team, inaasahan ng Warriors na si Podziemski ang hahawak ng mas malaking responsibilidad sa opensa na target na ma-level ang output ni na Steph Curry, Luka Doncic at Thompson na tanging 3 players na nag-attempt ng higit sa 9 na 3-pointers kada laro noong nakaraang season. Sa kabila ng hamon kumpiyansa si Podziemski, napansin niya na matapos suriin ang mga game film mula noong nakaraang season, napansin niyang pinalampas niya ang ilang mga pagkakataon para mag-shoot ng 3-pointers sa bawat laro. Sa mas malaking responsibilidad sa opensa, naniniwala siyang maaabot niya ang target na itinakda ng coaching staff. Bukod sa pag-shoot ng mas maraming tres, nagtatrabaho rin si Podziemski sa pag-refine ng iba pang aspeto ng kanyang laro. Plano niyang alisin ang ilang mga shots tulad ng hook shots at floaters at ipalit ang mas consistent na jump shots at mid-range opportunities. Ang panghuling layunin ni Podziemski ay makuha ang kanyang unang all-star selection sa susunod na season at determinado siyang gawin ang mga kinakailangang adjustments sa kanyang laro upang makamit iyon. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Magagawa kaya ni Podziemski ang ipinapagawa sa kanya ng Warriors coaching staff? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.